Okay, tayo po ay magpapatuloy sa ilang mga paksapan na natitira sa serye po ng Aklat ng Conversion na siya pong ating naging mensahe sa mga nakalipas na ilang Sundays. At ngayon namang umaga ay tatalakayin natin ang tungkol sa iglesia. Dahil sa aklat na yon ay binigyan din ng portion ang pagtalakay tungkol sa church. And last Sunday ay natapos ang mensahe sa talata sa Roma 12:2. Pwede po ba nating balikan yung talatang yon? Roma chapter 12 verse 2. At gusto kong doon mag-umpisa ang aking introduction ngayong umaga. Naroon na po kayo. Roma 12 verse 2. Ang sabi po dito sa Bible na version na hawak ko, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. At sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at siyang ganap na kalooban ng Diyos. Yung praise na huwag kang umayon o huwag kang makiayon ay merong mahalagang mensahe para sa atin. Ito ay mensahe ni Pablo sa mga iglesia na nung sinulat niya ito ay never pa niyang namimit personally. And yet, from his heart ay kanyang ipinapaabot sa mga kapatid na ito ang isang napakahalagang mensahe para sa kanila bilang isang iglesia, bilang isang kinatawan ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos. At sinabi natin ang iglesia ay katipunan ng mga binago ng Diyos. Mga nakaranas ng bagong kapanganakan at meron na ang bagong buhay. Kung gayon, ito'y nangangahulugan na ang buhay at pamumuhay ng iglesia ay sadyang magiging ibang-iba sa nakasanayan at makikita nating klase ng buhay na meron sa mundo. At kung ikaw ay tunay ng nakaranas ng kapanganakang muli at meron ng bagong buhay, dapat na-differentiate mo na yon yung pagkakaiba ng buhay na meron doon sa mundo at dati na buhay ka sa buhay na meron ngayon tayo bilang bahagi na ng iglesia. Kaya ang nakaraang mensahe tungkol sa kabanalan, if you still can recall, ay nagtuturo sa ating hindi na tayo nabubuhay para sa sarili at sa mga bagay sa mundong ito. Nabubuhay na tayo para sa Diyos at sa Kanyang kaluwalhatian. At yun ang pinaka-ultimate na reason kung bakit tayo narito. At yan din ang nagpapatibay naman na tayo bilang isang iglesia ay kumikilala at sumasamba sa tunay na Diyos kung nakikita ang malaking kaibahan na ito sa atin, especially sa uri ng ating pamumuhay. Huwag kang umayon. Ito ay isang panawagan din sa lahat ng mananampalataya at sa mga iglesia na hindi na tayo taga-mundo. Tayo'y taga-iglesia na ng Panginoon. Sa ibang salita, tayo'y kabilang na sa kaharian ng Diyos. Kaya ang sistema na meron sa mundo ay iba na sa sistemang meron sa iglesia. Kaya ang dapat na pamumuhay sa mundong ating kinabibilangan, ang siyang dapat nang nakikita sa atin. Kung ikaw ay taga-iglesia ng Panginoon, dapat yung uri ng pamumuhay na meron sa iglesia, sa kaharian ng Diyos, yun ang dapat na nakikita sa iyo. Kung ikaw ay taga-mundo, obvious lamang na ang makikitang uri ng pamumuhay mo ay katulad ng sa mundo. Madali lamang actually i-differentiate yun. Tingnan mo lamang ang buhay at ang pamumuhay, malalaman mo na't mahalata kung saan siya kabilang. Ano ang iyong practice araw-araw? Yan ba ang practice ng mga taong kabilang na sa kaharian ng Diyos? O still you are doing the practice of this world? Yan ang malaking kaibahan na meron tayo mga kapatid. At kaya ko pinauulit-ulit, ayan ang ating mensahe ngayong umaga. Nahango sa title sa libro, ang title doon sa libro na conversion ay naiiba, ngunit hindi nakadisenyo. Dahil sa panahon natin ngayon, masyadong na-highlights sa mundo kung ano ang mga uso. Sikat, trending,
convenient, and even pleasurable sa marami. At ang malungkot, marami sa mga nasa church ay natutukso, nasabayan o makisabay sa mga kasiyahang meron sa mundo. And worse, inadala natin ang mga kasiyahang yon, ang mga practices na yon sa loob ng iglesia. At yun ay laban na laban sa sinabi ni Apostol Pablo na huwag makiayon. Lalo pa nating pinasama dahil binitbit natin sa church ang mga practices na nasa labas. Dapat opposite. Yung practices ng iglesia ang dapat nating binibitbit sa labas. Ang buhay na meron sa iglesia ang dapat nating inalabas at inapakita sa labas. At hindi yung buhay na meron sa labas ang inadala natin sa loob at nagiging bahagi na ng ating mga practices. Merong ilan akong mga napanood na ilang mga pastors na nagsasabi at tila kinukundi na nila ang ilang mga ganap at ilang events ng mundo ay nadadala na natin sa iglesia at nagiging parang normal na bahagi na ng practice ng iglesia. Binibitbit natin ang mga bagay na meron sa mundong ito sa iglesia, malay man tayo o hindi. At ginagawang laman ng ating mga gawain, activities, at iba pang mga tungkol sa iglesia. Sa unang pagtingin, sasabihin at ikakatuwiran marahil ng ilan o ng marami na hindi naman lahat ng meron sa mundong ito sa labas ay lubos na napakasama. Hindi naman lahat ng practices na meron sa mundo ay lubhang napakasama. Kaya kung sa tingin natin hindi naman pangit, hindi naman ganun kasama, inatry nating kunin at i-adapt sa iglesia at gawing bahagi ng practices ng iglesia. Pwede nang pagariin. Isa sa pinaka-common na example palagi na para madali nating maintindihan ay ang klase ng pagsamba para maging nakakapukaw at nakakakuha ng pansin ay ginagawa nating nakaka-entertain. Kaya ang pagsamba sa halip na maging pagsamba ay nagiging parang isang show at entertainment na parang naghihintay tayo ng applause ng mga tao. Kaya maganda nga ang awitan, maganda ang tugtugan, almost perfect ang harmony ng tugtugan, if we can say that like that. Pero ang totoo ay hindi naman tayo nakakasamba sa Diyos. Perfect ang harmony, pero ang puso ay malaki ang problema sa Diyos. Hindi naka-align sa Diyos. May mga church pa, to make it worse, na parang ginagawa ng disco at concert ang kanilang pagsamba. Puno ng mga ilaw ang kapaligiran ng stage. At meron pang mga umuusok na kung ano-ano. Hindi natin ina-judge at inahusgahan ang sino mang mga iglesia o sino man. Pero ang sinasabi po natin na ito, kailangan nating maging biblical at spiritual sa ating paraan ng pamumuhay bilang mga Kristiyano at bilang isang iglesia. Iyan ang sinabi na huwag kayong umayon. Dahil sadyang sinasabi na Apostol Pablo na iwasan na natin, layuan na natin, huwag na natin gawin pa ang mga nakaugalian na meron sa mundong ito. Napansin nyo ba na hindi naman naglatag si Pablo ng option o mga pamimilian sa mga hindi dapat gayahin sa mundo? Wala naman siyang sinabi na huwag kayong makiayon sa mga ito, huwag nyong gayahin ng mga ito, pero itong mga ito, okay, pwede nyong itry ito. Walang ganon. Kaya bilang isang Kristiyano at isang iglesia, dapat tayong maging responsible na ipamuhay at ipakita ang isang buhay na nararapat na makita sa mga hinirang ng Diyos.
Hindi tayo narito para i-please ang mundo, i-please ang mga tao. Narito ang iglesia para pangaralan ng mundo at babalaan ng mga tao at ibahagi sa kanila ang ebanghelyo. Hindi tayo narito para i-entertain sila. Narito tayo para sabihin ang katotohanan sa kanila. Mamuhay ng gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Hindi ba yung salitang nararapat ay nagpapahiwatig na mayroong ibang uri ng pamumuhay na dapat na makita sa iglesia? Ibang-iba sa uri ng pamumuhay na meron sa mundo. Sabi pa ni Jesus, maging ilaw tayo ng mundo. Mangyayari lamang yan, mga kapatid, kung magiging tapat ang iglesia at ang bawat isa sa atin na ipamalas ang pagiging iba natin sa mundo. Meaning to say, tayo'y magiging tapat at consistent na ipamuhay ang isang buhay na binago na ng Diyos. At hayaan nating makita yun ng mga tao. At yun mismo ang maging makapangyarihang impluwensya na makakaakit at makakapag-akay sa kanila papalapit sa Diyos. Ngayong umaga, sasagutin natin ang tanong na ito. Saan ba tayo dapat higit na nakikilala bilang isang iglesia? Saan ba dapat makilala ang iglesia? Tatlong bagay ang gusto kong ibahagi. Una, dapat tayong makilala sa kabanalan. Dapat tayong makilala sa pamumuhay sa kabanalan. Unang Pedro chapter 1 verse 14 and 16. Ang sabi po ay ganito, kung pareho tayo ng version ng Bible. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal at dapat kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Napaka-powerful ng statement na ito ni Apostol Pedro para sa atin bilang isang iglesia. And obvious naman na ang iglesia ang kanyang kinakausap, mga mananampalataya ang kanyang pinatutungkulan. Mga kapatid, malinaw ang panawagan ni Apostol Pedro. At katulad ni Apostol Pablo sa talata kanina, ginamit niya ang salitang, huwag kayong umayon. Huwag na kayong makiayon sa masasamang pagnanasa. Ano ang sabi niya? Dahil ang Diyos ang pumili sa inyo, na sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal. Anong ipinapahiwatig noong word na dapat? Anong sabi? Dapat din kayong magpakabanal. Ano ang inapahiwatig na katotohanan ng salitang dapat? Ang ibig sabihin nun ay, ang mamuhay sa kabanalan at magpakabanal ay hindi isang option sa mga mananampalataya. Dapat. Ibig sabihin, dapat talagang nakikita. Kailangang nakikita sa atin yon. Kailangang ipinapamuhay natin yon. Yung salitang dapat ay nagpapahiwatig din na kung meron mang higit tayong dapat na ina-pursue sa ating buhay at pamumuhay araw-araw, ay yung ipursu ang pamumuhay sa kabanalan palagi. Hindi lamang tayo tinawag para maligtas at maging ligtas sa mga kapatid. Napakababaw ng ating naiintindihan sa Ebanghelyo. Kung ang naintindihan lamang natin ay maging ligtas, tinawag tayo para mamuhay ng katulad ni Jesus. Mamuhay sa katulad ng kanyang kabanalan. At yan ang maituturing natin na tanda
ng pagiging iba natin sa mundo bilang isang iglesia, bilang isang komunidad ng mga mananampalataya, ng mga binago ng Diyos. Nakikilala, sabi ni Pedro, ang Diyos na pumili sa inyo. Kaya ito ay tanda ng mga taong pinili ng Diyos na sila ay namumuhay sa kabanalan at nagpapakabanal. Pansinin niyo po ang talatang ito na ating binasa. At meron tayong makukuhang at least 3 na palatandaang ibinigay si Apostol Pedro na mga taong namumuhay sa kabanalan. Una, sabi niya, bilang masunuring mga anak. Naroon po ba sa inyong Bible yon? Bilang masunuring mga anak. Kaya ang mamuhay sa kabanalan ay palaging naghihikayat sa bawat isa sa atin na sumunod sa kalooban ng Diyos sa kung ano ang gusto ng Diyos. Nasundan niyo po ba ako? Yung mamuhay sa kabanalan ay palaging naghihikayat sa ating mga mananampalataya na piliin ng Diyos at piliing masunod ang kanyang kalooban sa ating buhay araw-araw bilang masusunuring mga anak. Kaya hindi na tayo nga nabubuhay para i-please ang sino man, even sa ating sarili, hindi na tayo nabubuhay para sa sarili. Nabubuhay tayo bilang mga masusunuring mga anak. Sabihin mo nga sa iyong katabi, bilang masusunuring mga anak. Susundin natin ang Diyos. Pangalawa, sinabi ni Pedro, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa. Tulad ng ginagawa niyo noon. Ang pamumuhay sa kabanalan ay pag-iwas na sa mga pagnanasang masama. Ibig sabihin, sadyang nagbabago ng ating mga inagusto. Ang mga inahangad natin sa sarili at sa buhay natin ay iba na kaysa tulad dati. Dapat nag-iiba na at dapat iba na nga. Hindi na ang mga bagay na pangmundo, kundi mga bagay na pang-espiritual, bagay na panglangit. Ang sabi ni Pablo, ay isa-isip niya yung mga bagay na panlangit. Kaya huwag nang umayon sa masasamang pagnanasa. Kaya i-check natin ang ating desire, ang ating mga inahangad, ang ating mga nasa. Kaninong nasa yan? Kaninong desire yan? Yan ba ang nais ng Diyos? Yan ba ay mabuti? Yan ba ay matuwid? O yan ay mga bagay na masama pa rin? At pangatlo, sinabi ni Pedro, noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Tunay na pagkaunawa. Ang mga taong namumuhay sa kabanalan ay mga taong may pangunawa na. Nauunawaan na natin kung ano ang hindi nararapat sa nararapat. Nauunawaan na natin kung ano ang makalulugod sa Diyos at hindi makalulugod sa Diyos. Nauunawaan na natin dapat kung gaano kasama ang kasalanan at kung gaano katuwid at kabanal ang Diyos bilang Diyos. At siyempre yun ay biyaya ng Diyos sa atin, sa ating pagsampalataya kay Jesus. May pangunawa na tayo para maintindihan, kung hindi man agad lahat, pero maintindihan natin na ang kalooban ng Diyos ang pinakamabuti. At sa tulong ng Espiritu Santo, ay mapiling sundin at magawa ang kalooban niya. Hindi ba't ito ay naglalagay sa atin bilang mga taong malaki ang pagkakaiba sa mga tao sa mundo? Ang focus natin ay wala sa mundo, wala sa sarili, kundi nasa kaharian ng Diyos. Ito rin naman ay isang paalala sa atin bilang isang iglesia. Dapat talaga tayong kinakikitaan ng pagiging iba mula sa mundong ating ginagalawan.
At ibinigay ni Apostol Pedro ang ultimate reason kung bakit dapat tayong magpakabanal. Ano yung sabi ni Pablo? Ano yung malaking dahilan bakit dapat tayong magpakabanal at mamuhay sa kabanalan? O, nasa inyong Bible na binasa natin talata. Tingnan nyo ulit anong sabi niya. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat. Take note yung salitang sa lahat ang inyong ginagawa, sapagkat nasusulat. Ito ay kinote ni Pedro sa Leviticus chapter 11 verse 45 na nagsasabing, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Yung salitang ako'y, yung noun na ako'y, siyempre ang tumutukoy yun sa Diyos. Kaya ang ultimate reason kung bakit tayo dapat magpakabanal at mamuhay sa kabanalan ay dahil ang Diyos natin ay banal. Ina-project ng Iglesia ang imahe ng Diyos sa kanyang kabanalan. Kaya kung hindi tayo namumuhay sa kabanalan at nakikita ang ganitong klase ng pamumuhay, wala na rin tayong pinag-iba sa mundo. Ulitin ko po mga kapatid, kung hindi tayo namumuhay sa kabanalan at nakikita ang ganitong klase ng pamumuhay sa kabanalan, maituturing na wala tayong pinagkaiba sa mundo. Kung hindi tayo namumuhay sa kabanalan, it's either hindi natin nakikilala ang Diyos o wala sa atin ang Diyos. Nasa iyo ba ang Diyos? Nakilala mo na ba ang tunay na Diyos? Sabi ng Biblia, ang lahat ng sumampalataya kay Jesus ay pinananahanan ng banal na Espiritu. In application, nangangahulugan nyo na naghahari na, ang naghahari na sa ating mga buhay ay ang Diyos. Pinaghaharian na tayo ng Diyos. Kaya ang iglesia sa kabuuan ay mga taong pinaghaharian ng Diyos. Kung nasa atin ang Diyos, dapat lamang na tayo namumuhay sa kabanalan. Wala tayong karapatan kung gayon na mag-claim na tayo isang iglesia kung hindi pala naman natin nakikilala ang Diyos at wala sa atin ang Diyos. Dahil kung nasa atin ang Diyos, hindi maaring hindi tayo mamumuhay sa kabanalan. Now, evaluate your life. Bahagi ka ba ng iglesia? If yes, ang sunod na tanong ay ito, namumuhay ka ba sa katuwiran at kabanalan ng Diyos? Dahil doon tayo i-evaluate bilang bahagi ng iglesia. Hindi sa mga husay at galing natin sa anumang mga paglilingkod na meron tayo, i-evaluate tayo sa klase ng pamumuhay na inapakita natin. Hindi ko sinasabing ganun na ito kadali. Dahil totoo namang may struggle sa pamumuhay sa kabanalan. Sabi ni Pedro, unang Pedro chapter 2 verse 11, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Dalawang bagay ang gusto ko lamang mapansin sa talatang ito. Hindi natin masyadong bababaran. Pero dalawang bagay ang mahalaga kung gusto nating mapansin. Una, yung sinabi ni Pedro na talikuran ang mga pagnanasa ng laman na nakikipagdigma sa inyong mga sarili. Ano ang katotohanang meron doon? Na sa pamumuhay sa kabanalan, hindi talaga maiiwasan ang pakikipaglaban. Mayroong laban. At sa mga totoong, ito ang mahalaga pong katotohanan mga kapatid,
sa mga totoong namumuhay na sa kabanhalan ay mga taong araw-araw na nakikipaglaban. Kaya walang Kristiyanong totoo na papetiks-petiks lang. Walang Kristiyanong totoo na paisi-isi lamang ang buhay. Dahil araw-araw ay laban. May laban. Nakikidigma sa inyong mga sarili. Kaya hindi ibig sabihin, at ito'y nangangahulugan din na hindi ibig sabihin na kahit gaano na tayo katagal sa church, ang patuloy na pagpapakabanal ay palaging laban sa atin, araw-araw hanggat tayo'y nabubuhay. In short, totoong may struggle. Pero, purihin ng Diyos na merong tulong ang Banal na Espiritu. Merong lakas na nananahan sa atin, merong kapangyarihang nasa atin para tulungan tayong makapanagumpay. At sa araw-araw na tayo nagtatagumpay sa mga labang ito, biyaya ng Diyos ang makikita natin. Biyaya ng Diyos ang maa-appreciate natin at ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa atin. Kaya sa isang tunay na Kristiyano, ang mag-struggle sa kabanalan ay normal lang. Dahil tayo nasa ilalim na ng kapangyarihan at pangunguna ng Espiritu Santo, ngunit nasa katawan pa rin tayong ito na pisikal na laman, na makalaman, at ang ninanasa ng laman ay laban sa nasa ng Espiritu Santo. So parehong existing ang dalawang yan. At araw-araw ay nariyan. Kaya totoong araw-araw ay may laban. Pangalawa, sinabi ni Apostol Pedro sa talatang ito, mamuhay ng maayos. Para saan ang ating pamumuhay sa kabanalan? Hindi lamang ito para sa ating sariling kapakanan. Ito'y para din sa kapakanan ng mga taong nakatingin sa atin sa labas. Sa mundong nagmamasid, ang sabi ni Pedro, upang wala silang maiparatang na anumang masama laban sa inyo. At syempre, as a result, ay para maging makinang tayo, maging isang maliwanag na patotoo na mag-aakay sa mundo, papalapit sa Diyos. Kaya ang nakasalalay din sa ating pamumuhay sa kabanalan ay hindi lamang siyempre una ay ang pangalan ng Diyos at ang imaheng ina-project natin mula sa Diyos. Ngunit nakasalalay din naman dito ang mensahe natin sa mundo kung paano magiging epektibo at makapangyarihan itong makakarating sa kanila. Kaya kung hindi natin siseryosohin ang kabanhalan para na rin nating hinahayaang madungisan ang pangalan ng Diyos at mawala ng kapangyarihan ang mensahe na dapat nating dinadala sa mundong ito. Hindi ba? Kapag paulit-ulit nangako yung isang tao sa iyo at paulit-ulit din naman na siyang nabigo na gawin na ito pa rin yun, sa susunod na mag-share siya at magsabi ng anumang pangako, hindi mo na siya paniniwalaan. Kasi hindi naman nagiging totoo ang kanyang mga sinasabi. Hindi makita sa kanyang paggawa, hindi niya tinutupad at even sa kanyang pagtatapat sa pamumuhay. Ganon din sa atin sa iglesia. Kung hindi tayo magiging tapat at consistent sa ating pamumuhay sa kabanalan, nawawalan tayo ng kapangyarihan na magpatotoo sa mundo. Sa ibang sali ng Biblia, sa English, yung mamuhay ng maayos ay katumbas ng maintain good conduct. Kaya ito'y tumutukoy din sa tamang kilos at pag-uugali na dapat meron ng isang iglesia. Sabi ni Pablo, mamuhay kayo ayon ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kaya merong nararapat na pagkilos at merong hindi nararapat na kilos at pag-uugali.
bilang isang iglesia. Kaya kapag ka merong hindi na nararapat na pag-uugali bilang isang iglesia o sino mang bahagi ng isang iglesia, dinidisiplina natin. Bakit natin dinidisiplina? Dahil ang disiplina ay lunas para hindi lubos na magpakasama at masira ang kabanalan na yon. Ang disiplina ay ginagawa nating paunang lunas sa kawalan ng pamumuhay sa kabanalan. Parang panglanggas lamang ng sugat yan. Bakit mo inalanggasan? Kasi para hindi lumala yung sugat, para hindi magka-infeksyon, at para maging mabilis ang paghilom at paggaling. Ganon din po ang pagdidisiplina. Kaya huwag kayong magagalit sa amin pag kayo adisiplinahin. Dahil ang gusto nating ingatan at i-preserve ay ang kabanalan ng iglesia. Gusto nating i-preserve yun. Kaya kung hindi ka kaisa na i-preserve at ingatan ang kabanalan na yon ng iglesia, then maaring hindi ka nga namin kasama at kaisa sa iglesyang ito. Hindi sapat na mukha lamang tayong banal sa bihis. Alam niyo, nung araw pagka natatandaan ko na ako'y bata pa, pag nakakita ako ng bihis na kumpleto ang atari, yung naka long sleeve, puting-puti at naka slacks at naka leather shoes, ay ang alam namin ay mga banal na tao yan. Tapos may hawak na malaking Bible. Sa panglabas na picture ay banal. Pero hindi ganun kabanalan ang gusto natin. Na mukhang banal lamang sa bihis, pero sa buhay ay hindi. Sa pamumuhay ay hindi. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi lamang dapat tayo maging mukhang banal. Dapat tayo maging banal sa loob at labas ng ating pamumuhay. Ang kabanalan ang magpapakilala sa atin kung gaano tayo katotoo bilang mga tagasunod ni Kristo. Parang katulad lamang daw yan ng kapag halimbawa, kayo bilang isang pamilya, nagsuot kayo ng jersey, naka-rubber shoes na mamahaling pang basketball, naka-short na pang basketball. Yung ba ay matatawag na isang basketball team na? Kung yung isa naman ay lalampalampa, yung isa nakakadalawang ikot pa lamang, ubos na ang hininga. Yung isa hindi marunong mag-dribble, hindi marunong magpasa. Yung isa pag tumitira, puro sablay. Minsan ay ganun din tayo bilang mga Kristiyano. Kumpleto tayo sa lahat ng bihis. Kumpleto tayo sa mga Christian music sa cellphone. May Bible app. Perfect sa attendance. Pero sa tunay na laban, sa kabanalan, doon tayo magkakaalaman. Sa tunay na laban sa kabanalan araw-araw, doon tayo magkakaalaman. Pangalawa po, saan dapat makilala ang iglesia? Dapat tayong makilala sa pagmamahal. Dapat tayong nakikilala sa pagmamahal. Juan 13, talatang 34 hanggang 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Napakahalaga din ng talatang ito dahil si Jesus naman mismo, galing sa kanyang sariling mga bibig, ang mga pangungusap na ito. And directly, sinasabi niya sa kanyang mga alagad. Kaya maliban sa kabanalan, ano sabi ni Jesus? Makikilala
Kaya ang pagmamahal ay isa din sa dapat na maging lutang na lutang sa katangian ng iglesia. Dahil dito, makikilala kayo bilang mga alagad ko. At ang pahayag ni Jesus ay hindi lamang isang utos at nagtapos sa isang utos, kundi ito ay may kasamang standard ng klase ng pagmamahal. Nag-set siya ng standard kung anong klase bang pag-ibig ito, kung paano, para makita natin ang malaking kaibahan ng pag-ibig na ito sa practices ng love na meron sa mundo na nakikita natin. Isipin po natin, kahit yung mga maituturing na masasamang mga tao, somehow may kaibigan din naman sila. Hindi ba? Yung mga taong palagi nating masasama, sabihin natin mga magnanakaw, mga matay tao, sila din somehow kung may pailan-ilan ng mga kaibigan. Mga kasanggang dikit, siyempre sa kanilang mga gawang masama. At waring maituturing din naman na mga taong nagmamalasakit at nagmamahal sa kanila kahit sa mga bahaging masama. Ngayon, papaanong ang utos na magmahalan ay magpapakilala sa iglesia bilang naiibang komunidad kung tila ang pagmamahal o pagmamahalan sa mundo ay isang common na bagay lamang. Napapanood niyo po ba sa TV, sa mga teleserye, mga palabas? Waring may mga elemento ng mga pag-ibig doon. Pinagtaksilan, 2 asawa na. Halos lahat lang ng palabas na mayroon 2 asawa. Huwag na ba kayong manood? Kakalason lang ng isip. Unawaan niyo po na sa labas ay hindi naman stranger sa mundo yung salitang love. At kahit nga sa mga bata, nakakagulat. Nung isang araw lang wari yun, bigla na lamang nag-sharing aming anak na si Saya at ang sabi, yung pinsan nila, si ate ay crush si ano. Saan mo nakuha yun? Parang isang common na salita. At naging isang common na practices sa kanila. Pero syempre, ibang-iba kapag kukumparahin natin sa pag-ibig na inasabi ng Biblia. Kaya ano ang standard? Ang standard ng pag-ibig ay ito. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Kaya hindi lamang basta magmamahal. Magmahalan tayo kung paano tayo inibig ni Jesus. Yun ang standard ng ating pagmamahalan. Yung the same kind of love na ipinamalas, ipinakita at dahilan ng kanyang pagkamatay sa krus. Ang ating gagawin sa isa't isa. Kung paano tayo inibig ni Jesus. Kaya ang sukatan at ang gayahan ng pagmamahal ay kanino natin titingnan? Kay Jesus. Pero ito lamang ang reality tungkol doon. Ang mga tunay lamang na nakaranas at nakakaunawa ng pag-ibig ni Kristo ang makakapagmahal din ng ganoon. Hanggat hindi mo tunay na naranasan si Kristo sa buhay mo, hindi mo magagawang ibigay ang isang bagay na wala pa sa iyo. Pero kung tunay mong naranasan na si Kristo sa buhay mo, naranasan mo ang pag-ibig ni Kristo. At nasa iyo ang pag-ibig na yon. Nasa atin yung pag-ibig na yon. At kapag nakita daw ng mundo, yung pagmamahala na yon, hindi nila maikakaila na tayo ay mga alagad ni Kristo. Kaya ang ating marka, magsisilbing marka sa mundong ito, yung ating pagmamahalan sa isa't isa. Kaya kung ito ang nag-highlight ng ating
pagiging naiiba sa mundo bilang isang komunidad ng mga mananampalataya, palagay ko yung malaki ang maitutulong ng pagtanaw natin muli sa krus. Ano ba ang meron sa krus pagdating sa pag-ibig ni Jesus? Merong dalawang mahalagang bagay, yung pagpapatawad at pag-aalay ng sarili para sa iba. Kung meron mang greatest expression ng pagmamahal at makikita natin sa krus, ay yung paraan kung paano tayo pinatawad ni Jesus at inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya sa application kung gayon ito ay nangangahulugan ng ganito. Sa atin, magmamahal tayo to the extent na handa nating patawarin ang isa't isa. Handa nating patawarin ang nagkasala sa atin at mag-alay ng ating buhay para sa kapakanan ng iba. Kaya mahalaga sa atin sa iglesia na matuto tayong magtanggapan, magunawaan, magpatawaran at magsakripisyo ng sarili alang-alang sa kapakanan ng isa't isa. Kaya sa iglesia hindi po pwedeng wala tayong pakialam sa isa't isa. Hindi po pwedeng mananatili tayong may samaan ng loob sa isa't isa. Hindi po pwedeng mananatili tayong hindi ayos ang kaugnayan sa isa't isa. At sadyang sa tunay na pag-ibig, mayroong kasamang pagtitiis. Alang-alang sa ikakapanatili ng maayos na kaugnayan. Kaya sa pagmamahal na katulad ni Kristo, ito ang nakita ko din po mga kapatid. Hindi natin susukuan ang isa't isa. Sa tunay na pagmamahal na katulad ng kay Kristo, hindi natin susukuan ng isa't isa. Isipin nyo ito mga kapatid, kung agad nating susukuan ng isa't isa dahil lamang sa mga hindi pagkakaunawaan, dahil sa mga pagkakataong ikay nasaktan, sino na lamang ang matitira sa iglesia? Kung lahat tayo pag nasaktan ay maalis, maiwas, at walang handang magpatawad sa atin, sino na lamang ang natira sa iglesia? Pakisabi sa iyong katabi, huwag mo sana akong susukuan. O sabihin niyo po sa iyong katabi, huwag mo sana akong susukuan at hindi rin naman kita susukuan. Kumuha tayo ng pag-asa at lakas sa krus. Dahil doon, makikita natin na hindi tayo sinukuan ni Jesus hanggang sa huli ng hininga niya. Matinding hirap ang kanyang pinagdaanan. Sakit, pisikal, emosyonal. Ngunit patuloy na ipinakita at ipinadaman ni Jesus ang kanyang malaking pagmamahal hanggang doon sa krus, hanggang sa siya ay mamatay. Kaya ano na lamang yung kuunting mga sakit na yon para piliin nating ipagwalang bahalan at ipagpatawad na lamang at ipatawad na lamang kumpara sa ginawa ni Jesus para sa atin. Ang magmahal na katulad din ni Kristo ay nagtuturo din sa atin mga kapatid na wala tayong aayawan ng mga tao. Ay wala tayong susukuan. Hindi natin susukuan ng isa't isa. Pero ito nagtuturo din sa atin na wala tayong aayawan. Ibig sabihin, hindi tayo mamimili ng mga taong mamahalin. And to make it more, yung empathy ng katotohanan yung sinabi ni Jesus, ibigin nyo ang inyong mga kaaway. Kaya sa iglesia, wala tayong pipiliin na pakikisamahan. Hindi tayo dapat nagkakaroon ng option o option. Sino lamang ang pakikisamahan at hindi. Dapat lahat ay pinagsisikapan natin pakitunguhan ng maayos nang merong buong pagmamahal. Kaya sa iglesia po mga kapatid, dapat maging normal at natural sa atin ang magkaroon ng pagmamalasakitan at pagmamahalan sa isa't isa. Dahil iisang dugo na lang ang nananalaytay sa atin.
Iisang pag-ibig ang dumadaloy sa atin. Iisang source ng pagmamahal ang pinagkukunan natin. Si Kristo. Sabi ni Juan, unang Juan 4:7, mga minamahal, mag-ibigan kayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. At ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung papaanong na-question mark ang ating pagiging mananampalataya sa pamumuhay sa kabanalan, ganun din naman pagdating sa pagmamahalan at pag-ibig, nalalagyan ng question mark tayo bilang isang iglesia kung hindi tayo kinakikitaan ng ganitong pagmamahal. Kaya talagang hindi po pwedeng hindi natin ipapamuhay ang pag-ibig ni Kristo. Magmahalan kayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Siyempre, madali lamang ang magmahal sa mga taong katulad natin, kasang-ayon natin, at kakampi natin. Pero sa mga panahon at pagkakataon, nagkakaroon tayo ng mga disagreement, may mga tampuhan, may mga konting alitan, at di pagkakaunawaan, nagiging very challenging ang pagmamahal. Pero doon naman lalong napapatunayan ang ating pagiging tunay sa pagmamahal. Kailan lalong napapatunayan ang ating pagiging tunay sa pagmamahal? Kapag tayo nasusubok ng mga problema sa ating kaugnayan sa isa't isa. Lahat ng mga tao, majority ng mga tao sa baba ng krus na nakapako si Jesus ay mga taong against kay Jesus noon. At merong masamang ginawa kay Jesus. At still, pagmamahal ang sinabi ni Jesus. And sabi niya sa krus habang siya'y nakapako, Ama, patawarin mo po sila. Kaya mga kapatid, kung hindi tayo handang magpatawad sa ating kapatid, sa ating kapwa, nasa ng pag-ibig ni Jesus sa buhay mo? Nasa ng pag-ibig ni Jesus sa buhay mo? Kaya ang pag-ibig na tulad ng Jesus ay ang pagmamahal na walang hinihindian, hindi sumusuko basta-basta. At kahit sa mga taong mahirap mahalin at mga taong hindi kamahal-mahal kung may tuturing, ay pinipili pa rin nating magmahal. Dahil hindi naman ito nakabase lang sa ating nararamdaman. Ang dahilan, batayan, at maging ang kakayanan nating magmahal ay hindi mula sa ating sarili. Ito'y dahil dun sa katotohanang sinabi ng Biblia, nung makasalanan pa kayo, ay inibig na kayo ni Jesus. Kahit noong makasalanan pa kayo, tayo ay inibig na tayo ni Jesus. Roma 5:8. Kaya tulungan natin ang isa't isa. I-practice natin ang pagmamahal na ito. Ang sabi ng ating pangunahing talanta sa puntong ito, kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat. Kaya hindi lamang ilan ang makakapansin. Kapag tayo magiging tunay sa ating pagmamahalan, makikilala ng lahat na tayo'y mga alagad ni Jesus. Hindi sinabi ni Pablo na magpakilala tayo sa bihis. Hindi sinabi ni Pablo na makikilala kayo sa husay ninyo sa inyong mga kaloob. Hindi sinabi ni Pablo na makikilala kayo sa husay ng inyong mga pag-aawitan at tugtugan o anumang uri ng pagdilingkod na meron. Ang sabi ay, makikilala kayo kung kayo magmamahalan, sabi ni Jesus. Kaya kung meron man dapat tayong dagdag na inapaghusay sa ating sarili, yun ay ang magmahal
at magmahalan ng patuloy. Ang sabi pa ni Pablo sa unang Korinto 13, hindi ko na nababasahin, pero yung buong chapter na yun ay sinasabi ni Pablo sa verse 1 and 2, nawawala ng kabuluhan ng lahat ng bagay kung wala naman tayong pag-ibig. Kahit mahusay pa tayo, kahit gaano pa karami ang ating mga kaloob, kung hindi naman natin ginagawa ang lahat ng yan sa diwa ng pag-ibig, sabi ni Pablo, nawawalan ng kabuluhan ang lahat. At sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan, ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil diyan, ang lahat ay mabibilang ng patay. Ano daw ang nag-uudyok kay Pablo? Yung pag-ibig ni Kristo. Ikaw, ano ang nag-uudyok sa iyo para magkaganyan? Sa kilos na meron ka ngayon, sa pamumuhay na meron ka ngayon, anong udyok yan? Kaninong udyok yan? At anong klase ng udyok? Kung yan ay udyok ng pag-ibig ni Kristo, ano ang dapat na maging resulta nun? Dapat ay resulta yun ng merong pagmamahalan sa isa't isa. May pagtitiisan sa isa't isa. May pag-uunawaan sa isa't isa. May pagtatanggapan sa isa't isa to the extent na handa tayong magbigay ng pagpapatawad sa isa't isa. Panghuli po, saan tayo dapat makilala? Dapat tayong makilala rin sa pagkakaisa. Roma 12:4-5, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng bawat isa, gayon din naman kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. In reality, bilang tao magkakaiba tayo. Hindi tayo magkakamukha. Hindi tayo pare-pareho ng personalidad. Marami ang mga pagkakaiba natin. Kung ang titingnan ay yung tayo mismo bilang isang tao. At ngayon pinagsama-sama tayo bilang isang iglesia na merong daladalang mga pagkakaiba-iba. Iba ang personalidad, iba ang attitude, iba ang naging kultura ng pamilya na meron kang pinanggalingan, etc. Iba ang husay mo, iba ang galing nitong isa, iba ang kayang gawin, magkakaiba mga kapatid. Kaya actually marami tayong mapapansin na pagkakaiba-iba sa atin. Pero sa gitna ng lahat ng pagkakaiba-ibang yan, tayo ay tinatawag na maging iisa at nagkakaisa. Nabubuklod bilang isang katawan ni Kristo. At ang dapat magbuklod sa atin bilang isa at magkaisa o maging iisa at nagkakaisa ay yung katotohanang meron tayong iisang Panginoon lamang na sinasamba, si Jesus. Meron lamang iisang ulo, si Jesus, na siyang nakaugnay sa atin bilang katawan ng iglesia. Dalawang bagay ang gusto ko lang maintindihan natin sa talatang ito na sinabi ni Pablo tungkol sa pagkakaisa. Una, sabi niya, hindi tayo maaaring makakilos ng ayos. Hindi tayo maaaring makakilos ng ayos at nang may pagkakaisa kung hiwalay sa ulo. Ano ang sabi ni Pablo? Binubuo ng maraming bahagi, magkakaiba ang gawain ng bawat isa. Gayun din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. Kung mahalaga ang pagkakaisa sa iglesia, mahalagang natitiyak muna natin ang ating kaugnayan kay Kristo. Dahil yaon lamang mayroong tunay na kaugnayan kay Kristo, ang maaaring maging tunay na bahagi at kaisa ng katawan ni Kristo. Yaon lamang mga tunay na kabilang sa tunay na iglesia ang magiging tunay ding bahagi at kaisa ng iglesia. Nabubuo, take note po yung salitang, nabubuo tayo sa iisang katawan, nino?
ni Kristo. Kaya nabubuo tayo sa isang katawan kay Kristo. Kaya sa application ay ganito yung mga kapatid. Ang maituturing lamang nating totoong kaisa ay yung merong kaugnayan kay Kristo. At syempre, nasa maayos na kalagayang spiritual. Maaari tayo magsama-sama at magkasama sa maraming mga pagtitipon at iba't ibang mga pagtitipon. Pero ang totoong counted lamang na kaisa sa Espiritu ay yung mga pinananahanan ng Espiritu Santo. Masakit bang katotohanan yung para sa atin? Pero yun ang katotohanan pagdating sa pagiging iglesia at pagiging isa at nagkakaisa sa iglesia. Kaya ang pagkakaisa na tinutukoy dito mga kapatid ay espiritual. Ang katawan na hindi nagkakaisa ang mga bahagi ay maaaring may problema. Maaaring may sakit. May depekto. Ganyan din sa atin sa iglesia. Kapag hindi tayo kumikilos sa iisang direksyon na itinuturo ng ulo, maaaring indikasyon ito na mayroon tayong problema sa ating kaugnayan kay Kristo. Kapag ang iglesia ay hindi na kumikilos, gumagawa ayon sa instruction at direksyon ng Diyos ni Kristo sa ating buhay, maaaring indikasyon ito mga kapatid na tayo ay malaki ang problema sa kaugnayan natin kay Jesus. Kaya kung meron man tayong dapat na unahin at ayusin para tiyakin ang ating pagkakaisa, yun ay ang ating kaugnayan kay Jesus. Hindi ang mga programa. Dahil pwede nating i-gather ang mga tao at maging nakakaakit ang ating mga programa. Pero in reality, sa puso at sa espiritu, hindi tayo nagkakaisa. Dahil ang totoo'y wala yung espiritu. Alam niyo ba kung bakit kakaiba o naiiba ang church sa ibang mga grupo sa mundo? Meron tinatawag na mga Riders Club. Bakit sila tinatawag na Riders Club? Kasi pare-pareho silang may motor. Yung mga, hindi ko alam kung tama yung term, garden club, mga plantito at plantitas. Lahat sila mahihilig sa halaman. Senior Citizens Club. Siyempre, obvious, samahan ng lahat ng senior, pare-parehong matatanda. Pero sa church, hindi tayo pare-pareho. Maaaring meron tayong pagkakapareho sa ilan-ilang mga bagay. Pero mas maraming mga bagay, marami tayong nagkakaiba-iba tayo. Iba sa ating mga bata, gitna, patanda. Iba sa atin, mga bago pa lamang nagsisimula sa pananampalataya. Ang iba sa atin matagal na, 20 years, 30 years, 50 years na. Iba't iba din ang ating kalagayan sa buhay. Iba't iba na mga estado. Kanya tayo ay naging isang iglesia lamang. Na nagkakaisa. Paano natin tayo masasabing iisa lamang? Dapat iisa lamang tinitibok ng ating puso. Si Jesus. Pangalawa, doon sa talata natin, Roma 12, sabi ng ating talata, tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Hindi rin tayo makakakilos ng ayos at magkakaisa kung may bahagi ng katawan na hindi willing makiisa sa galaw ng ibang bahagi ng katawan. Ibig sabihin, kailangan nating matutunang magbigayan sa isa't isa, magparaya kung kinakailangan sa isa't isa, at magkasundo na gawin ang mga bagay na dapat nating ginagawa bilang isang katawan lamang. Ano ang mangyayari kung ang bawat bahagi ng aking katawan ay merong iba't ibang gustong mapangyari? O iring isa ay gustong kumain, iring namang isa ay gustong magsampay ng binilad. Hindi nakakasundo sa mga bagay-bagay. Isa lamang ang pwedeng mangyari noon, disaster. Nakakita na kayo ng zombie sa mga palabas? Ano?
Hindi man din align ang pagkilos ng zombie. Yung isang mata ay nakapikit, yung isang mata ay nakamulat, yung isang kamay ay nakataas, yung isang... Ayaw natin ng ganon. Ayaw natin tayo isang iglesia pero parang zombie kung kumikilos. Ang gusto natin ay harmony. Na bagaman tayo nagkakaiba-iba, ay nagkakaisa naman tayo sa mga bagay na ating pinapangyari at gustong maabot. Sabi nga, there is power in unity. Magkakaiba man tayo ng gawain, nagagampanan sa katawan, pero iisa ang ating Panginoon at nagkakaisa tayo na tinutudla, misyong nais maisakatuparan, katulad ng sa isang orkestra yan mga kapatid. Violin, may drums, may piano, may trumpet. Kapag hindi sila magkakasundo sa tugtog na dapat maging resulta, iring isa iba ang inatugtog, iring isa iba ang natugtog. Yung isa ang natugtog ay Power of Your Love, yung isa ay awit ng Air Supply, o yung isa ay Firehouse na awit. Magkakaiba ang inatugtog, ano ang mapapakinggan nyo? Masakit sa tenga. Ayaw natin ng ganon. Pero kapag sila ay nagkasundo, yung lahat ng instrumentong yon, ang sarap pakinggan. Ano po? Sino po sa inyo nakapunta na ng orkestra, nakapanood na? Masarap pakinggan. Ganon din sa church po mga kapatid. Ang gandang tingnan ng isang iglesia na kahit magkakaiba tayo ng background, merong malaking mga pagkakaiba sa mga personalidad. Nagkakasundo tayo at nagkakaisa para sa Panginoon. Kaya ang pinakamagandang pakinabang o ang pinakamagandang pakinabang pa at resulta na maituturing ng pagkakaisa nating ito ay yung nabibigyan natin ng karangalan ng Diyos. Kapag nagkaisa tayo sa kabila ng ating pagkakaiba, nakikita ng mundo, napaparangalan ng Diyos. Hindi lamang ito isang grupo ng relihiyosong mga tao, sasabihin nila, ito ay grupo ng mga anak ng Diyos. Unang Korinto chapter 1 verse 10. Magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Sa New Living Translation, ganito ang kanyang salin, live in harmony with each other and let there be no divisions in the church. Rather, be of one mind, united in thought and purpose. Be of one mind and united in thought and purpose. Kaya sa isang malusog na iglesyang tunay na nagkakaisa din tayo sa ating mga inapursu. Iisa ng isip, iisa ng tinatakbo, iisa ng gustong mapangyari, iisa ng layunin. United in thought and purpose. Tayo bang lahat ay nag-iisip at namumuhay na katulad ng tinuturo ng Biblia? Kung ang sukatan ay yung be united in thought and purpose, I think merong mahalagang papel yung kung paano natin nauunawaan ang mga turo at salita ng Diyos sa ating buhay. Bilang isang iglesia, dapat alam natin kung ano ang nais ng Diyos at dapat gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Dapat malinaw sa atin kung anong ating papel sa iglesia at ano ang ating misyon na dapat may sakatuparan. Nag-iisip ka ba at namumuhay ng ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos? Tayo ba ay tunay na kaisa sa layunin ng iglesia? Sa misyon ng iglesia? Handa ba nating ipagsali ang ating buhay? Handa ba nating ibigay ang anumang meron sa ating buhay para sa parehong layunin na yon, sa iisang layunin na yon, sa iisang misyon, at para sa ikararangal ng ating iisang Panginoon? Kaya iisa tayong katawan, tandaan natin mga kapatid, iisa din lamang ang ulo, iisa ang ating Panginoon. Mahirap ang magpakabanal.
Araw-araw itong laban tulad ng sinabi ko kanina. May tukso, may kaaway. Mahirap pagmahal, lalo na sa panahong ikay nasaktan at patuloy pang nasasaktan. At mahirap din magpatawad, lalo na kung paulit-ulit ang sugat. Mahirap magsakripisyo, lalo na kung walang nakakakita o nagpapasalamat man lamang sa mga sakripisyong ginagawa mo. And yes, mahirap makipag-isa o maging kaisa sa mga taong ibang-iba sa iyo. Pero mga kapatid, kung ang krus na ating babalikan ay naging patunay ng pagmamahal ni Jesus, mahalagang balikan natin ang mga reality sa krus na ito. Nasa naging bawat paghakbang ng ating Panginoong Jesus, papalapit sa pagkapako at pagkamatay niya sa krus. Habang papalapit siya doon, bawat hakbang ay papalapit din sa kamatayan. Pero bawat hakbang ay para sa atin. Para sa bawat isa sa atin. Kung siya ay handang magpakabanal hanggang sa kanyang huling hininga, magmahal hanggang sa kanyang kamatayan, at piniling makipag-isa at kaisa sa kalooban ng Diyos hanggang sa kanyang huling hininga, to the point na sinabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? And even in that great suffering and longing, pinili ni Jesus na manatiling naka-align sa kalooban at kaisa sa dapat mapangyari at matupad na gawain niya. Tayo bilang isang iglesia, mga kapatid, ay meron din ganong parehong misyon. Dapat nating i-establish ang imahe ng iglesyang ito na ibang-iba sa meron sa mundo. Maging natatangi, namumukod-tangi, at nagbibigay ng malaking parangal sa Diyos. Naiiba, hindi nakadesenyo. Kaya ang ating goal ay paunlarin ang ating mga sarili bilang isang iglesia at bahagi ng isang iglesia. Kung gusto nating maging litaw na litaw ang kaibahan ng iglesyang ito, ng grupong ito sa mundong ating ginagalawan, bawat isa sa atin ay merong responsibilidad at bahagi na dapat gampanan. Paunlarin mo ang iyong sarili. Palaguin mo ang iyong sarili sa kaugnayan mo sa Panginoon. At tiyakin mo na nagagawa mo ang papel mo sa iglesyang ito. Hindi ang mundo, uulitin ko ang sinabi ko sa aking introduction. Hindi ang mundo ang ating dadalhin sa iglesia. Ang iglesia ang dadalhin natin sa mundo.